I've got to praise the Lord, oh my Lord. Praise the Lord, oh my Lord. Hi guys! Welcome dito sa The Sun Charo. Ang reading nito ay for collective, for anyone who can resonate and who can relate sa reading nito. This is a general reading and a collective reading. Praise the Lord, oh my Lord. Your energy at this time. As long as I am breathing, I gotta praise the Lord, oh my Lord. Eight of Pentacles and the Moon. May malalaman ka. With the Moon, may madidiscoveryhan ka na nakahide, nakatago. Basta may malalaman ka. And you are, o may gusto kang malaman. Ano to, may malalaman ka pa lang. Ayun ba yun? May gusto kang malaman. May mga gusto kang malaman. Yun. May mga gusto kang malaman. Yun talaga. Oh. May mga gusto kang malaman. More clarification with the Moon here. More clarification with the Moon here. May mga nininervyos na defensive na mga tao. Na kasi merong 5 of Wands kanina. Na mga gusto kang harangan. Gumagawa ng deceit, gumagawa ng scheme. Continuous ba yung ginagawa nilang scheme sa'yo? Hindi. Hindi naman. Na gusto ka nilang hadlangan. Gusto ka nilang pigilan. Gusto nilang i-block yung blessings na paparating sa'yo. Gusto nilang agawin sa'yo. Sa kanila mapunta. Gusto nilang nakawin sa'yo. Gusto ka nilang pigilan. Gusto ka nilang i-restrict. Gusto ka nilang pigilan na hindi mo ma-receive yung blessing na yan. Na i-restrict ka. Na gawan ka ng scheme ng mga yan para hindi mo makuha yung blessing, para hindi mapasa yung blessing na yan. There are people ba yan? Mga tao yan guys, mga tao na maskim, deceitful, and mga defensive pati. Gusto makipag-compete sa'yo with the 5 of Wands eh. Doon ko na kanina, gustong makipag patas-taasan sa'yo. Gustong i-challenge ka. Gusto kang pigilan talaga. I-restrict. Ganun sila. Pero ikaw to, na continuous yung pag-work mo, pagpuput ng hard work, yung tuloy-tuloy yung ginagawa mong trabaho, or kung ano man yung pinagkitaan mo, tuloy-tuloy ka lang.
tuloy-tuloy ka sa pag-create ng pentacle or money. Tuloy-tuloy ka sa pagtatrabaho para kumita ka, ganon. Oh. Gusto ka nila i-restrict. Gumagawa sila ng scheme. At mga nininervyos yun sila. Bakit sila may nervyos? Bakit sila may nervyos? Ano yan? Natural na yan na sakit nila. May nervyos. Oo, natural na nila sakit yan. Na may nervyos sila. Kaya sila nininervyos. Baka sa kape. Sa inom ng kape. Kaya natubuan ng sakit na nervyos. Nakaka-nervyos yung kape. Message ng angels for you. Praise the Lord, oh my Lord. Affirmations. So lift up your thoughts and energy and to attract what you desire, use positive affirmations. Ayan. Ano yung magbabago sa buhay mo, ganyan. Upright ba tong the wheel of fortune or the wheel, yes, and clarified by the lover's card. Ito yung magbabago sa buhay mo, papanig na sa yung swerte, saswertein ka na, maging lucky ka na. This is a collective reading, guys, ha. Kung sino na makaresonate, kung sino makarelate. Magiging maganda na yung takbo ng buhay mo. At puprotektahan ka na ng mga anghel, oh. Ano, iba-ibang klase ng anghel. Ano yung puprotektahan ka na ng mga anghel? Napaikutan ka na ng mga anghel. Ganun ba yan? Kasi yun ang nandyan eh. Oo, para to make sure, just to make sure na magtagumpay ka. Ano yun, naka-surround sa yung anghel na ngayon? Yung mga anghel? Naka-surround na sa iyo ngayon yung mga anghel. Ang iba-iba tong anghel. Ano ba yan? May parang may yung parang sphinx. Ay, sphinx ba yun? Hindi sphinx. Yung pangalan ng anghel na yun. Pero mga fallen angel na yun eh. Yung ano ba yun? Yung parang ano siya, parang ibon. Meron yung pangalan, nakalimutan ko lang, guys. Kung anong pangalan nun. May mga ganyan na anghel. Baka hindi nyo alam na parang mga hayop, mga ganun. Parang mga beast, mga iba. Ayun o, may ganyan na anghel na parang siyang ibon, yung mukha niya. Tapos may pakpak, ganun. Kagaya ni Leviathan. Si Leviathan naman ay dragon. Subspecies ng seraphim yan, na nasa tubig na klase ng seraphim ba? Subspecies ng seraphim. Iba-iba yan sila eh. Meron ding cherubim. Ayan. Ano yan? Merong, bakit ko nang tawag dyan? Yung parang mukhang ibon ng mil. Ano yun? Hindi ko naman tandaan. Ayan. Meron din na humanoid na angel. Ano yan? Iba-iba na klase ng anghel yan. Na may humanoid, may cherubim, may seraphim, ganyan. Basta gano'n na angel ang nakapaikot sa'yo. Yes. Just to make sure na magtagumpay. Magtagumpay ka sa buhay. At magtagumpay pwede yung destiny mo. Na magtagumpay na yan. Kaya protektado ka kasi madaming mga atake niyan. Kasi hindi papayag yung evil forces na magtagumpay yung destiny mo. Pati yung mga tao na gumagawa ng scheme sa'yo. Bakit? Kasi nga, umiiral yung inggit nila. Umiiral yung insecurities nila. So, ipasa Diyos mo na lang yung mga yan.
Bahala na yung Diyos sa'yo, bahala na yung Diyos sa kanila. Bahala na yung God sa'yo, bahala na yung God sa kanila. Yan na lang. Ganun na lang. Ganun din yung mga fallen angel ba? Mga atake din sa'yo. Hindi. Mga tao yan. Mga tao yan, guys. Mga tao na nainggit sa'yo. Oo, nainggit sa'yo. At sa mangyayari na yun, sa inyo ng person mo. Ayaw nilang magkaroon ng union sa inyo ng person mo o sa person na nakadistance sa'yo o sa person na meant for you, na the one for you kasi alam nilang maging masaya ka, maging fulfilled, maging happy, maging lubusang maging masaya at mamuhay na ng peaceful. At mamuhay ka na ng pwedeng masagana at stable at prosperous at kumpleto. At hindi ka na namang problema. Kasi maaaring gusto nila bigyan ka ng problema. Yung na-stress ka, tuntua sila. Pag na-stress ka, pag namang problema ka, pag kawawa ka, ganyan kasi ang mga evil eh. Nagra-rejoice sila pag nakikita nila nahirapan at kawawa yung taong kinainggitan nila at yung ibang tao. Ganon sila, para bang yung hindi sila nakaramdam ng empathy, instead masaya sila, yung they feel fulfilled pa. Yung ganon, kasi masama yan sila eh. Kasi evil yan sila eh. Kaya nga gumagawa sila ng mga ganyan, deceit, scheme, kung ano pa sa'yo, against you. Pero ayan, at protektado ka. Nakapaikot sa'yo yung mga anghel. Iba-ibang klase ng anghel yan. Ang kakaroon na ng expansion pati sa buhay mo, sa finances mo. There's expansion. Or magkakaroon din ng mga great opportunities. May mga kasalubong kang blessings. May darating na sa'yong blessings. May mga mag-alok na sa'yo ng mga huge opportunities. Or basta mag-transform na yung buhay mo niya, magiging maganda na yun. Magiging payapa at masagana na yung buhay mo, abundant. Kasi well of fortune yan eh. And ano yung mga next na mangyayari na pagbabago sa buhay mo o sa'yo, pwede din sa'yo, sa buhay mo. Growth. Kung nahinder yung growth, o nagkaroon ng delays na mag-grow yung finances mo, o sa love life mo, o kung saan man, o sa mga talents mo, abilities, skills, magkakaroon na ng growth. And ganun din sa earnings mo, sa kapirahan mo. And the more na nag-grow yung finances mo, yung earnings mo, yung kita mo, the more na magiging generous ka pa nga eh. Kasi this is the color of generosity. So yan. And wealth to guys, kayamanan. Growth in your earnings, income. And swertihin ka na, magkakaroon na talaga ng expansion and growth sa more on sa finances mo ba? Hindi lang sa more on sa finances mo, sa pangkalahatan na, magkaroon ng growth sa pangkalahatan na and expansion. Sa pangkalahatan na, sa'yo at sa mga kung sa mga area ng buhay mo. Kaya mo yung mga evildoer na yan at may hatol yan sa kanila yung God. Bahala na yung God sa kanila, bahala na yung God sa'yo. So yun na lang. Kung ayaw nila magbago sa buhay nila, kung ayaw nila maging mabuting tao, bahala na yung God sa kanila. Bahala na yung si Jesus Christ sa kanila.
Ano yung mga next na mangyayari sa'yo. At maging ano kay, maging strong kasi dragon eh. And powerful. Strong and powerful. And for sure maging wealthy ka talaga eh. There's expansion, luck, wealth, abundance, ano pa. Ang in-embody mo ang energy ngayon. In-embody mo energy. Ay, Blue Dragon. Ano to eh, parang courageous ka magsalita ng totoo. Matapang at courageous ka na magsalita ng totoo. And you're strong, you're powerful. You speak the truth, you tell the truth. Malaya ka na sabihin kung ano yung totoo. Hindi ka nag-hold back. Hindi mo pinipigilan yung sarili mo kasi sumisimula na yung freedom to. Kung ano yung totoo. And napaka-courageous mo magsabi ng totoo. Ito yung energy mo. Magiging ganito ka na. So ano pa? Mga mag-improve sa'yo. Puro dragon. Yung strength mo, yung passion, confidence, yung pagiging fiery, yung personality, yung pagiging assertive, yung believe mo sa sarili mo, yung tiwala mo sa kakayanan mo, yung malakas, napakalakas ng chakra mo na parang umaapoy. Mga ganyan kasi dragon. Na maging, mas lalo ka maging fierce. Ayan. And strong. At magkaroon ng authority din. Hindi. Maging fierce and strong. Magkaroon ka ba ng authority spiritually? Yes, magkakaroon ka ng authority spiritually. At magiging abundant talaga yung buhay mo, guys. Abundance is here. Abundance, abundance, abundance. Prosperity is coming in your life. Yan ang pagbabago sa buhay mo. Magiging prosperous yung buhay mo. Ano yung magiging buhay mo na? Anchor, may stable, na hindi ka na matatangay ng alon. Hindi ka na yung parang kung saan dadalhin ng agos ng buhay ng alon. Kasi parang, ano ka na may anchor, no? Parang kung sa bangka may angkla na kumakapit sa ilalim na hindi ka na matatangay ng alon. Hindi ka na basta-basta matatangay ng alon or agos ng buhay. Problema ba? Mga ganon. O mga ginagawang deceit ng iba. May stable ka na and secured. Ano pa ang magiging buhay mo? Baliktad. ano na magiging buhay mo? Tower. Lilipat ka sa place na o baka titira ka sa place na parang tago na place, katulad ng sa Rapunzel na tago yung place na yun na hindi matutunton, hindi mararating ng ibang tao. Mga ganun ba? Ano yun, madalang lang yung makakarating doon ng mga tao sa place na yan. Ganun ba yun? Oo. Yes. Baka malawak yung lugar na yan na lilipatan mo na you will find peace. Na napakaganda ba ng lugar na yan? Napakaganda ng lugar na yan, guys. You will live peacefully, abundant, and maging masaya ka ba sa lugar na yan? Oo, magiging masaya ka sa lugar na yan. Kasi
The more na walang ganong tao, walang ganong negativity. Kasi sa maraming tao, nandyan yung negativity. Nanggagaling. Mga bad energy, negativity. Lalo kung sensitive ka, lalo kung empath ka, absorb yung negativity ng iba. No? Lalo kung sinasadya nila, isent nila sa yung negativity nila, emotional toxicities, na inatake ka nila, lalo kung ginagawa ka pa ng witchcraft, di ba? Sa place na walang ganong tao, you'll find peace, harmony with the environment, with nature. Talagang magiging payapa yung isip mo. Walang mga influences ng iba na sinesensya ng mga destructive energies. Kasi hindi ka napapalibutan ng mga tao na doon nga nagagaling yan eh. Lalo kung may mga inggit sa yung tao o na-insecure o gusto makipag-compete na mga gano'n na yung mga taong problematic din na may mga problema sa buhay, na frustrated, ay minsan nasisindan ka ng negative energy nila. Like psychic attacks, unemotional or unemotional. Unintentional, not unemotional. Unintentional or intentional man pag psychic attack. May mga tao pa naman na minsan kahit na maayos yung pakikitungo sa kanila ay sinasadya na bisitin ka, bastusin ka. Dahil yun pala kay umiiral yung inggit nila. Sinusunod nila yung inggit nila dahil nainggit lang, dahil na-insecure. Yung iba doon mas malala pa. Gagawa sila ng mga scheme, deceit dahil nainggit, insecure. Ngayon, pag binastos ka lang, hindi ka magalit. No? Buti na kung mapalagpas mo. Pag konti lang, pero kung malala, no, dahil sa insecurities niya at sa inggit niya, ay bastusin ka at ibuli ka, ay natural. Sino ang hindi magagalit niyan? At lalo kung may self-respect ka at may self-love ka na, ayaw mo tolerate yung mga ganun. Kung malala na pati, kung bastos na talaga nananadya na. So, ayan. May magdadala ba sa'yo sa place na to? Upright ba to? Itong 9 of Swords. May magdadala sa'yo dyan. Nag-overthink yung tao na to. Sino yung person na dadalhin ka sa place na yan na parang secluded na place, malawak siya. Someone na naka-align. Kayong dalawa. Naka-align ba kayo ngayon? Naka-align kayo ngayon kasi mabubuo kayong dalawa. Siya din, pinapaikutan din ng angel para mabuo kayong dalawa, para magtagumpay na mabuo kayong dalawa. What? Yung mga taong gumagawa ng deceit at scheme sa'yo, wala ka nang magagawa sa kanila. Ganun na talaga yan sila. Ayaw nila magbago. Buhay na nila yun. Ayan.
Hindi mo na kailangan isipin pa yung mga yun. Hindi mo na kailangan magpa-stress na may mga ganyan tao na pinag-initan ka, na kininggitan ka at gumagawa sila ng evil at scheme sa'yo. Ipasa Diyos mo na lang, ipasa God mo na lang. Bahala na nga yung God sa kanila, bahala na din yung God sa'yo. Bahala na si Jesus Christ, pati sa kanila, bahala na si Jesus Christ sa'yo. Ayan. Kalain kayo ng tao niya na dadalhin ka sa place na yan. Ano ba to? Property niya. Yung lugar na yun na malawak na yan. Property niya yan. Kung mayaman, lawak yung property niya. O mapera o may asset na siya yun. Meron na siya ng pundar. Baka mananis magulang niya o pinundar niya na talaga. Ganun. O yung pae ng magulang niya, family lang. Ganun lang. You will really find peace, harmony, and happiness, real happiness sa place na yan. Kasi hindi matutunto ng ibang tao yan. Hindi kayo mapangialaman. Hindi mabantayan yung galaw ninyo, yung kilos ninyo. Kasi the more na may tao, madaming tao sa palibot mo, sa paligid mo, the more na may mga nagmamasid sa buhay mo, the more na nandyan yung mga inggit, no? Nandyan yung kasi iba-iba yung tao, iba walang disiplina sa sarili nila, walang sense of right and wrong. Dahil lang sa nainggit sila o dahil lang sa na-insecure sila, mang-harm sila, gagawa sila ng scheme. Kasi itong mundo na to, hindi pa to nalinis kasi. Hindi pa to na nasala yung mga tao dito. Kaya sa end of the world, pag araw na ng judgment, sasalain ng mga tao, na mga kung sino ang masasave. Yan. So, nasa Biblia naman yun. Kasi hindi kasi lahat ng tao ay mabubuti, no? Meron talagang evil o masasama, yung mga ganun. So, ano yung energy ng person na to na naka-align kayo ngayon? As long as I am breathing. Ay, para ano siya? Selfish. Naging selfish. Ano ba ito naging selfish siya? Tingnan natin. Oo. Nagiging selfish siya, guys, ngayon. Na may gagawin siyang action at naging selfish siya. Bakit siya naging selfish? Kasi inisip niya sa sarili niya. Yung happiness niya, yung desire niya, kung ano yung gusto niya talaga, no? Na gagawin dahil gusto niya. Like what? Naging selfish siya na na makuha ka. Ganon. Na mapasakan niya ka. Hindi. Naging selfish siya. Hindi ganon. Hindi na mapasakan niya ka. Na mas-sneak away ka. Na maitakas ka niya. Kasi parang patakas. O na maitakas ka niya. Na makuha ka. Na makuha ka talaga eh. Yun, na maitakas ka kasi pasnik, parang naging selfish siya kasi kahit na yung parang nakawin ka niya. Pasnik, basta ganun, tatakas ka niya.
Saan kanya itatakas? Sa lugar nyo? Tingnan natin. Yes, sa lugar nyo. Para makasama ka na niya. Maaaring itakas ka niya sa magulang mo. Itakas ka niya sa person mo. Itakas ka niya sa lugar niyo. Yan. Na, kunwari kung may mga hindi papayag, no? Like your parents, ay patago. Kaya nga naging selfish eh. Basta patago or itatakas ka niya. Kahit na may ayaw, kahit na may hindi papayag. Ganun. So, kukunin ka nga niya. Parang nanakawin ka niya. Itatakas ka niya. Yun ang tamang term dyan. Alam mo magiging buhay mo sa place na to. Na pagdadalhan sa'yo. Site. Magtatanim kayo lang, guys. O, magtatanim kayo sa paligid. Malawak tong lugar na to. Magtatanim-tanim kayo doon. Ng prutas, ng gulay. Masaya yan. Lalo kung gusto mo yung ganyang buhay. Kung simple ka lang. At marunong makontento. Ma-enjoy mo yung ganyang buhay, guys. Tapos, kung madami pating mushroom sa paligid, madaming prutas, so, matutuwa ka talaga. Sa place na yan. Magiging masaya ka nga daw sa place na yan, sa lugar na yan. Kung ngayon ay hindi ka masaya, magiging masaya ka sa place na yan, sa lugar na yan. Be thankful, be grateful sa mga darating na blessings. Big or small, no? Be appreciative. Ayan. At maging mabuting tao. So, yan. Hayaan nyo na yung mga deceitful at evil naman. Dahil, may kawakasan ang kanilang kasamaan. Ang kanilang mga masamang gawain. Mga ginagawa nila. Paubaya mo na lang sa God at sa Diyos yan. Bahala na ang God sa kanila. Bahala na ang God sa'yo. No? So, ganun. Malamang itataas ka ng God niyan. Kaya may darating opportunity sa'yo. May pagbabago sa buhay mo. Yayaman ka. At magiging napaka sarap na ng buhay mo. Magiging masaya na yung buhay mo. At maging abundant na at prosperous yung buhay mo. Ano pa ang magiging buhay mo sa lugar ng person mo na yun na naka-align kayo. Ina-align kayo eh. Guys, Clover. With the number 6, the number 2, maging emotionally stable ka, comfortable, feeling relaxed. Talagang you will feel in love with the place. You will be grateful and feeling blessed and feeling lucky. Ganon. Sa place na yan, sa lilipatan mo na yun, talagang masasabi mo sa sarili mo naman, maswerte ka kasi this is lucky plant, no? Yung clover. Talagang ma-enjoy mo yung buhay mo dun. You will feel more relaxed, comfortable, happy, joyous, and masarap ang buhay mo dun. At ano yung gustong sabihin sa'yo ng person na to na naka-align kayo?
Ace of Pentacles na gusto niyang magsama kayo. Gusto niyang mag-umpisa kayong magsama. Meron na siyang lilipatan eh. Meron na siyang lugar, lupain o property na malawak na kung saan kayo mag-umpisa na bubuo ng pamilya. Hindi nyo na kailangan mag-purchase pa ng house and lot kasi meron na siya na malawak na place, na lugar, na property na doon kayo mag-umpisa na magsama at bubuo ng pamilya. Ayan o. Malaki na yung offer niya sa'yo. Buo. Buo yan and stable. At pang long term yung mga ganyan. At you will feel secured. Maring wala ka nang alalahanin pa. You will feel a complete freedom, happiness, and at peace, in harmony with nature, and feeling loved, truly loved by your partner na to, na bala kang itakas. Tatakas ka niya. Pero pag nandun ka na, ay kontakin mo na lang yung magulang mo na nandun ka. Na ganun. O, diba? Kasi, baka pag nalaman ng iba, no, na kukunin ka ng person mo na yan, ay haharangan nila, hadlangan nila, sulsulan nila yung magulang mo. No? Ganun. Sulsulan nila yung, kung sino pwede nilang sulsulan. O ano man yung gagawin nila. O, diba? Kaya, yan siguro naisipan ng person mo na gagawin. Ang itakas ka. Lalo na kung nalaman niya na may mga hadlang, may mga pipigil. Bakit gusto ko niya itakas? Kasi alam niya na may mga hadlang at may pipigil. Oo. Yes. Kaya itatakas ka niya. Ano ang gustong sabihin sa'yo ng person na to na naka-align? Kayong dalawa. Na-align na kayo. Guys, so, alam niya to. Parang ano siya eh. Yung nilagyan ng margarine na kamuting kahoy. Sarap. I look for you everywhere. Hinahanap ka daw niya kahit saan. Yung person na to. Ayan, itatakas ka na niya. Ano pa ang gusto sabihin sa'yo ng person na yan na naka-align kayo? Ngayon. Ito. Praise the Lord. Ayun, maging generous na daw siya. Mas, hindi na siya magdadamot pa ng atensyon, panahon, kung ano man, bigay niya sa'yo yung dapat niya ibigay sa'yo. Alam niyang makapagpasaya sa'yo, na masaya din siya na ibibigay sa'yo yan. Mag-invest na daw siya sa'yo. At, ano pa ang gusto niya sabihin ng person na yun na naka-align kayong dalawa? Upright ba to? Ay, in reverse. Ano siya? Maging submissive na daw siya. Makipag-ayos siya sa'yo. Makipag-ayos yan sa'yo. Magra-raise siya sa'yo para makipag-ayos. Para kung hindi man makipag-ayos ay maging submissive siya sa'yo ba? Magra-raise siya. At siya mismo ang susuyo sa'yo. Makipagmabutihan sa'yo, ganun. Mag-invest siya sa'yo, ganyan. So, ito na lamang guys for collector reading.